Si Manoah at ang kanyang asawa sa bayan ng Zorah, mula sa tribo ni Dan, ay matagal nang walang anak hanggang sa dumating ang isang anghel at ipinahayag na magkakaroon sila ng anak. Sinabi ng anghel sa babae na huwag uminom ng alak o kumain ng anumang maruming pagkain simula sa araw na iyon hanggang sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Ang batang ito ay itinadhana upang iligtas ang Israel mula sa mga mapaniil na Filisteo. Gayunpaman, kailangan niyang mamuhay bilang isang Nazareo sa buong buhay niya. Ibig sabihin, hindi kailanman dapat putulin ang kanyang buhok. Totoo sa sinabi ng anghel, isinilang si Samson. Habang lumalaki siya, naging malinaw ang kanyang pambihirang lakas. Minsan, habang naglalakad sa gubat, siya ay inatake ng isang leon. Sa pakiramdam ng isang biglaang lakas mula sa Diyos, napatay niya ito gamit ang kanyang mga kamay lamang. Napagtanto niyang ang kanyang kapangyarihan ay regalo upang tulungan ang kanyang bayan, kaya nagsimula siyang maghanap ng mga paraan upang labanan ang mga Filisteo, ang matagal ng mga kalaban ng Israel. Nabigyan siya ng pagkakataon nang makilala niya ang isang babaeng Filisteo sa Timna. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, pinakasalan ni Samson ang babae, na may layuning gamitin ang koneksyong ito laban sa mga Filisteo. Sa kasal, nagbigay si Samson ng isang palaisipan sa 30 bisitang Filisteo, na may alok na bibigyan niya sila ng mga damit kung mahulaan nila ang sagot, at siya naman ay hihingi ng pareho kung mabaygo sila. Ang palaisipan ay batay sa kanyang nakaraang karanasan sa leon, mula sa mangangin ay lumabas ang makakain, mula sa malakas ay lumabas ang matamis. Nang hindi masagot ng mga Filisteo, tinakat nila ang asawa ni Samson upang ibunyag ang sagot. Nang ailahad nila ang sagot, alam ni Samson na nandaya sila, kaya't siya ay naghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa 30 Filisteo upang mabayaran ang kanyang utang. Kalaunan, nang matuklasan ni Samson na ibinigay ang kanyang asawa sa ibang lalaki, nagalit siya at nag-ipon ng 300 sorog, itinali ang mga sulo sa kanilang mga buntot, at pinakawalan sa mga bukirin ng mga Filisteo, sinunog ang kanilang mga ani. Ang kanyang di makontrol na lakas ay patuloy na nagdulot ng takot sa mga Filisteo, na paulit-ulit na nagtangkang hulihin siya. Sa isang pagkakataon, pinalibutan nila siya sa Gaza, ngunit kinuha lang niya ang mga pintuan ng lungsod at binuhat ang mga ito palayo. Sa isa pang okasyon, ginamit niya ang panga ng isang asno upang talunin ang 1,000 kawal ng Filisteo. Nagbago ang takbo ng buhay ni Samson nang makilala niya si Delilah, na, dahil sa suhol, sinikap alamin ang lihim ng kanyang lakas. Matapos ang 3 maling pagtatangka, sa wakas ay ipinagtapat ni Samson na ang kanyang lakas ay nakasalalay sa kanyang hindi napuputol na buhok, isang simbolo ng kanyang dedikasyon sa Diyos. Sinamantala ito ni Delilah, pinutol ang kanyang buhok habang siya'y natutulog. Nang siya'y magising, nawala ang kanyang lakas, at madaling siya'y nahuli at binulag ng mga Filisteo. Nakakulong at inaalipusta, nanalangin si Samson para sa huling bugso ng lakas. Sa isang pagdiriwang ng mga Filisteo, siya ay dinala upang aliwin ang mga tao. Nakatayo sa pagitan ng 2 haligi, nanalangin si Samson sa Diyos, pagkatapos ay ibinuwal ang mga haligi, gumuho ang gusali at kasamang namatay ang kanyang mga kaaway. Ang kanyang huling kilos ay nakapatay ng higit pang mga Filisteo kaysa sa lahat ng kanyang laban, at natapos ang isang hukom na matinding ipinagtanggol ang Israel sa loob ng 20 taon. Salamat sa inyong panonood, hanggang sa muli.